Welcome po sa Pagkain Idea. Sa video na ito ay gagawa ako ng flaky chicken empanada na pwedeng iprito, i-bake at air fryer. Nakagawa ako ng 34 pieces chicken empanada na tama lang ang laki sa recipe na ito. Siya nga pala, pwede kayong gumawa nito ng madami at i-stock lang sa freezer. Kung kailan nyo gustong kainin, tsaka nyo na lang lutuin. Sa mga nagbabalak pong inegosyo ito ay pwedeng-pwede naman, kaya lang hindi ko po kayo mabibigyan ng costing dahil po nakatira po ako sa ibang bansa. Kapag ka-in-stock nga pala ito sa freezer, wag po kayong mag-alala dahil hindi po ito magdidikit-dikit kasi po may butter po ang ating dough. Napakadali po nitong kunin para po iluto. Ang una ko pong ipapakita sa inyo ay ang pagluluto po ng aking chicken filling. So ito po yung gagamitin ko, 800 grams na minced chicken or giniling na chicken. Meron din ako ditong frozen vegetables, mixed vegetables po ito, carrots, corn, green peas, and Baguio beans. So, depende po sa inyo kung gusto nyo po ng ganito or yung fresh na carrot, tsaka ng corn, tapos po yung green peas or yung separate-separate. Pero sa tingin ko kasi, mas makakamura tayo kapag ganito yung ginamit natin. So, again, 200 grams po ito. Tapos, meron din tayo ditong 500 grams na patatas. So, ginayat ko lang siya ng maliliit at nakababad po yan sa tubig para hindi siya mangitim. Meron din tayo ditong 150 grams na white onion. So, okay lang naman na madami kasi hindi naman matapang ang white onion. Sarap nga po siya. Medyo matamis-tamis yung lasa. Tapos, meron tayo ditong 3 cloves ng garlic or 3 butil ng bawang. Tapos, ito pa po yung aking ibang ingredients pero hindi po ito sponsored. So, maglalagay tayo dito ng salt, pepper, tapos tomato paste. Tapos, ito pong soy sauce at oyster sauce. So, kakailanganin din natin ng oil sa pagigisa. Bali po yung lasa nito, yung timpla naman ng lasa nito is depende naman po yun sa inyo. So, pwede din kayo maglagay ng konting asukal kung gusto nyo yung medyo matamis-tamis ang inyong feeling. Sa part na ito ay magluluto na nga tayo ng ating chicken empanada filling. So, sa mainit na kawali, naglagay lang ako dyan ng konting mantika. Yung sakto lang na panggisa. Tapos, inilagay ko na nga itong ating sibuyas at bawang. Iginisa ko lang ng bahagya. Hindi ko na pinag-golden brown. Inilagay ko na nga agad itong aking giniling na chicken. So, kapag giniling na chicken, dikit-dikit talaga siya, kaya kailangan haluin ng haluin para maghiwa-hiwalay. At nung naging light na nga ang color ng ating giniling na chicken, ay inilagay ko na nga itong aking ginayat na patatas. So, kung mapapansin nyo, yung patatas ko ay maliliit lang ang pagkakagayat. Habang pinapalambot natin ang patatas, ay maglagay na tayo ngayon ng mga sangkap. So, naglagay ako dito ng 4 tablespoon na soy sauce, at 4 tablespoon din na oyster sauce. Sa puntong ito, isinet ko lang pala ang apoy sa medium heat. Pwede din pala kayo dito maglagay ng mga seasoning or kung ano man na pampalasa ang gusto nyo para mas lalong sumarap ang ating empanada filling. Sinaid ko lang yung oyster sauce sa kutsara at haluin lang natin ito ng bahagya. Tapos maglalagay naman tayo ngayon ng tomato paste. So naglagay ako dito ng 4 na kutsarang tomato paste. Ito nga palang tomato paste ay magbibigay kulay sa ating chicken empanada filling. Pagkalagay ko nga nitong tomato paste ay hinalo-halo ko lang ng bahagya. At ngayon naman maglalagay tayo ng paminta at saka asin. Again, inuulit ko po yung panlasa natin ay iba-iba kaya po nakadepende sa atin yung timpla ng mga niluluto natin. Pagkalagay ko nga nitong paminta at asin, hinalo ko lang ng konti at naglagay naman ako dito ng 1 tablespoon na asukal. Tapos hinalo ko rin ng bahagya hanggang sa matunaw yung asukal. Dahil nga parang luto na ito yung mixed vegetables na to na frozen, feeling ko in-steam na to, kaya inilalagay ko ito sa huli. Tapos ayan, hinalo-halo ko lang ng konti hanggang sa maluto-luto na siya. Tapos tinikman ko nga ito at yun na nga, hindi pa ako satisfied sa tamis niya kaya nag-add pa ako ng 1 kutsarang asukal. Bali yung asukal na nilagay ko dito ay 2 tablespoon na. Tapos hinalo-halo ko ulit hanggang sa matunaw yung asukal. Nung suwak na siya sa panlasa ko ay pinatay ko na yung apoy at palalamigin na natin ito. Set aside muna natin at gawa naman tayo ng dough. Ngayon naman ay gagawa tayo ng flaky empanada dough. So, ang mga gagamitin natin dito ay 4 cups na all-purpose flour. Tapos, meron ako ditong more than 1 cup na cold water. Meron pa nga itong ice. Ayan, nilagyan ko siya. Tapos, 1 teaspoon salt. 1 egg. Malamig din to. At saka itong 250 grams na unsalted butter. So, ito ay 100 tapos 50 grams. Sa paggagawa ko naman ng flaky chicken empanada dough ay kumuha ako dito ng yadyaran or grater.
At ni-adjust ko nga lang itong butter. Kaya itong butter ay pinasok ko muna ito sa freezer para naman matigas siya habang niyayadjad. Ngayon naman ilagay na natin itong harina at ilagay na rin natin itong asin. Ihalo lang ang harina sa butter hanggang sa maging texture nito ay para siyang buhangin. Kapag ka nga satisfied ka na sa texture niya ay maglagay tayo naman dito ng isang itlog. So yung itlog nga na ilalagay natin ay malamig din. Ihalo naman natin ngayon yung itlog dito sa harina at saka sa butter. Tapos pakonti-konti tayo maglalagay ng malamig na tubig. Itong tubig na nilalagay ko dito bukod sa malamig siya ay may ice din talaga siya. Dapat yung texture na ma-form natin na dough ay hindi siya masyadong basang-basa at hindi rin naman dry. Kapag ka nakuha na natin yung tamang texture, pwede na natin itong gawing bilog or ball and then ipasok na natin ito sa refrigerator. So, hindi sa freezer, kahit sa baba lang ay okay naman. So, ako eto, nung na-form ko na siya na ball, nilagay ko siya sa Ziploc bag at nilagay ko muna siya sa ref ng 30 minutes. After 30 minutes, ayan nga, matigas na siya, ay tinimbang ko siya. Tapos yung pinaka-total niya, i-divide ko siya sa 34 pieces. So, nakalimutan ko na kung gaano ito kabigat. Basta dito sa dough na ginawa ko, kung may timbangan naman kayo, ang gawin nyo nga para makuha nyo yung pinaka-tamang pag-divide nyo sa kanya ay timbangin nyo muna yung pinaka-dough and then tsaka nyo i-divide sa kung ilang piraso yung gusto nyong magawa. At dahil nga dinivide ko na ito sa 34 pieces, binilog-bilog ko na rin ito ng maliliit para naman mas madali nang gumawa ng tinapay ng ating empanada. So dito nga sa aking board, naglagay lang ako dito ng harina at flinaten ko lang nga itong dough. Dapat yung pag-flat natin ng dough ay hindi masyadong makapal at hindi rin masyadong manipis para hindi mabutas itong ating empanada. Nung na-flat ko na ito, nilagay ko lang dun sa kalahating side yung karne, yung ating chicken empanada filling, and then press ko lang yung edge para magdikit siya tapos ifo-fold lang natin ito. Bali panoorin nyo na lang yung video kung paano ko siya ginagawa. Bali ano lang to, press, fold hanggang sa makarating kayo dun sa dulo. Sa umpisa, medyo mahirap talaga ang part na ito lalo na kung hindi ka naman talaga gumagawa ng empanada. Pero dahil nga 34 pieces ang dough natin at paulit-ulit natin itong gagawin, ay talaga namang masasanay din tayo. So, okay lang na hindi pare-parehas yung edge niya, hindi maganda yung iba. Ang importante naman ay ma-satisfied yung craving mo kung gustong-gusto mo talagang kumain ng empanada. At dahil nga marunong ka ng gumawa ng empanada, ay pwede ka na nitong mag-stock sa freezer mo. At anytime nga na gusto mong kumain ng empanada, napakadali lang dahil meron ka na nakastock, magprito ka na lang dyan, mag-bake or mag-air fryer. Kaya kung may mga biglaang party, ayan, meron ka nang iserve na empanada. So after nga na mapatigas ko na nga ito sa freezer ay transfer ko lang dito sa Ziploc bag. So sabi ko nga hindi ito magdidikit-dikit kasi nga may butter ang ating dough. Ngayon naman ay magluluto na tayo ng chicken empanada. So ang unang video na ipapakita ko sa inyo ay ang pagpiprito ko ng chicken empanada. So sa isang kawali naglagay lang ako dito ng maraming mantika. Bali pa siya sa empanada. Tapos ayan, nung mainit na yung mantika, hininaan ko yung apoy sa medium heat para hindi mabigla yung pagluluto natin ng empanada dough. Tapos wag natin masyadong i-crowded or punuin ng empanada ang ating kawali. So nakadepende yon sa dami ng mantika nyo at sa laki ng kawaling ginagamit nyo. I-medium heat lang natin siya para naman hindi bigla yung pagkakaluto ng dough. Yung feeling walang problema yon kasi luto na yon pero yung dough yung aalalayan natin dito. Tapos nung brown na siya, yung ganito na, wag naman yung sobrang brown, yung parang sunog na talaga siya. So kapag ka ganito ay hanguin na natin. So ngayon naman ay bibake na natin ang ating chicken empanada. Sa puntong ito, pinipreheat ko na nga pala yung oven. Kumuha lang ako ng isang itlog at binati ko yung para pang egg wash natin. Tapos kumuha naman ako ng baking pan, nilagyan ko nitong baking paper at sinalansan ko na nga itong ating chicken empanada. Isa-isa ko itong pinupunasan ng egg wash. Ang purpose ng egg wash na ito ay para tumingkad yung kulay ng ating empanada. And then, nung napunasan ko na nga siya lahat, ay isinalang ko na siya sa oven. I-bake lang natin ito sa 180 degrees Celsius ang init niya ng 25 minutes. At pagka-bake nga natin, ito na yung itsura ng ating chicken empanada. Pero kung papipiliin ako kung saan ang mas gusto ko, bake or prito or air fryer, so ang pipiliin ko nga itong bake at air fryer kasi nga healthy siya dahil walang mantika.
Pero kung wala naman kayong oven at air fryer ay pwede na ngang iprito. So sunod naman nga ay ito ngang air fryer. Sa air fryer napakadali lang. Ang pinipili ko ditong settings ay pizza. So dito i-air fryer ko siya ng 10 minutes. Ayan, baliktaran yan. So first 10 minutes dito muna tayo sa kabilang side and then another 10 minutes ay doon naman sa likuran. So ang makikita nyo lang dyan sa screen ng aking air fryer ay 8 minutes lang. Nung una talaga 8 minutes lang. Pero dahil sa araw-araw ko ng pagluluto, mas gusto ko yung 10 minutes siya. Mas gusto ko yung texture ng tinapay ng empanada ko sa luto na 10 minutes. So dito nga sa air fryer, medyo maputla lang siya pero masarap.